Bakit ang tinitignan natin yung may threat? Bakit hindi mapanindigan ng gobyerno, Senator Bato, nasa Pilipinas ka, may korte dito, safe ka. Pumasok ka, walang kikidnap sa'yo. O, hindi siya ma-assure ng ganun eh. So, klaruhin ko lang yung kay Senator Bato. Lahat ay gustong pumasok siya. Gusto ni Senator Bato pumasok. Ayaw niyang hindi pumasok. Gusto ng minority pumasok siya. Gusto ng majority pumasok siya. Anong problema? May threat sa kanya na walang assurance ang gobyerno na mapoprotektahan yung kanyang karapatan. So katulad ngayon po, pumasyal po kayo dito sa Taguig. Kahit anong tapang niyo po bilang media, kung credible yung threat na pag pumunta kayo dito, kukunin kayo, dadaling kayo sa Hague, pupunta ba kayo dito? Kung gusto niyo man pumunta, yung editor niyo mismo magsasabi, wag kayong pumunta kasi pwede naman kayo mag-interview sa ibang lugar. So it is not by desire of Senator Bato na wag siyang pumasok. So that's the difference. So kung may hindi pumupunta for another reason, inuna negosyo, tinatamad. Pero pagka may rason, di ba, may sakit o kaya on official business, in this case, may threat eh. So nagkaroon ng isang paglilinaw ang DOJ noon, but with all due respect, lalong lumabo. Kasi ang sinabi ng DOJ noon ay may karapatan siya tumakbo sa korte at susundin yung korte. Pero in a nutshell, pinaraphrase ko lang. Pero ang sinabi din nila, may option din ang gobyerno na pag may warrant of arrest, arestuhin na lang siya tapos ipadala na siya doon. And then nag-announce yung ICC na meron silang tinatawag na secret warrant. Hindi po yun yung ating konstitusyon. Sa ating konstitusyon, huwes lang, judge lang ang pwede mag-issue ng warrant of arrest. Kaya kung may warrant of arrest galing sa abroad, dadaan pa dapat sa ating judge yun. Yun ang stand namin. Walang makapag-assure kay Senator